ano hong tawag do'n sa ginagamit na 'yon na ang sabi ho sa akin nung isang maalam diyan, para lang siyang mas maliit pa nga siya sa maleta, para lang siyang laptop? Go ahead, sir. Tama ho, Sir Ted. Ito yung mga shortwave text blast machine ho, o yung mga portable text blast machine na kung hindi ho na kailangan sumampa doon sa mga networks ho natin, doon sa mga signal networks natin. Because ang ginagawa nila, dumediretso na ho sila doon sa mga handheld devices ho natin. Opo. So, di ho ba, sir, meron diyang, ano, di ba ano yan, it's a regulated product? Hindi ho siya regulated, prohibited ho siya, Manong Ted. So dapat to hindi ho wala akong binibigay na pahintulot ang ating National Telecommunications Commission dito sa mga machines na to. Kaya nga ho makikipag-coordinate na rin ho sila sa alam ko sa ating Bureau of Customs, sa ating Department of Trade and Industry at sa ating mga law enforcement agencies para ho ma-seize ang mga produktong to. Even though ang DICT ho gumagawa na ho tayo ng plano in the purview or in the context ho sa upcoming elections po para ho mahuli natin to Manong Ted. Kasi if you also remember, nagkaroon ng event dito sa anong hotel ito na binabaha. Yung meron ng reclamation dito, Sofitel. Philippine Sofitel, no? Sofitel. Naalala ho Opo. ninyo, nag-text blast sa kandidato, tapos ginamit Tama po. ginamit yung yung Text blast machine po. yes, NDRRMC. Meron pang Opo. akala mo Opo. warning po ng kalamidad. Yung pala merong ini-endorse ng kandidato. Tama po, Manong Ted. At kaya nga ho yung ang feature ho talaga nito kahit anong serbisyo ang ginagamit niyo, whether it's Globe, Smart, or any other telcos, makaka-receive ho kayo kasi ang dinediretsuhan niya or ang tina-target niya yung handheld machines po. So, pero ang limitation siya, it's within a specific proximity lang ho . May limit yung radius po niya. Opo. Okay, sige. So kung ito po ay prohibited na mga equipment, bakit meron pa rin? Kasi itong pinag-usapan namin ng Globe, ganun din pong ginagamit nila . Nakakapag-program nga sila ng mga sources nga po, di ba? Na nagpapanggap na lehitimo, ASEC. Opo. Ang natural na sagot natin dyan, Manong Ted, is nakakapag-smuggle in pa rin sila ng mga gantong items kahit prohibited na. So, ito nga ho, kaya nga isa sa mga kino-coordinatean ho ng ating NTC yung ating Bureau of Customs at saka ang ating law enforcement agencies pagdating ho doon sa pag-smuggle ng mga ganito mga devices po.